Magandang umaga. Thank you po sa oras ngayong umaga. Attorney, mamaya nga po 5 p.m. Manila time, inaasahan na maglalabas na ng desisyon itong ICC Appeals Chamber ukol po dito sa kung may jurisdiction o wala ang ICC sa kaso po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para rin po sa mga kapatid natin na nakaabang na, ano po bang inaasahan na mangyayari mamaya sa panig po ninyo? Sa tingin niyo po ba ay kakatig itong Appeals Chamber sa mga biktima ng war on drugs? Tingin ko pabor sa jurisdiction. May jurisdiction ng ICC kasi parang self-defeating kung sabihin niyang wala akong jurisdiction. So goodbye na. Matapos ng mahabang proseso. Tandaan din natin na appeal na lang ito. Pag sinabing appeal, meron ng isang desisyon. Nung October. Nung October, eto, wala pong hearing. Pero in-upload yung decision patungkol sa jurisdiction nung pre-trial chamber at sabi nila meron tayong jurisdiction. Malinaw yung pagkakasulat nila, wala naman akong nakikitang pagkakamali. At dun sa puntong yun lang, kumbaga ang atake ng appeal, ang sasabihin mamaya ay, at maikli lang ito, ang sasabihin, tama ba ang pre-trial chamber nung nagpasya siya na may jurisdiction? Batay sa ganito, 1, 2, 3. Ang sasabihin nila, there is no basis to reverse the decision of the pre-trial chamber. Kung sakali po, Attorney Christina, na ganyan nga po ang maging desisyon ng Appeals Chamber, paano po ba yon? Magtutuloy na po ba agad ang proseso? Saang stage na po tayo susunod na tutungo? Technically, hiwalay ito dun sa proseso na nangyayari na sa pre-trial chamber. So, yung pre-trial chamber, doon nakabinbin dati yung iba't ibang mga question, pero ngayon, natanggal na yung interim release, natanggal na yung fitness to stand trial. Ang tanging tanong sa pre-trial chamber ngayon, is there basis or is there evidence to proceed with trial? So, sa pre-trial stage ngayon, yun yung, kumbaga, stage natin, at na may deadline next week. Kaya sabi namin, sakto din yung timingan nito eh. Yung appeals chamber na technically, again, hiwalay nga yung pagpapasya nila, mukhang mauuna nga talaga yung decision on jurisdiction. Malinaw yon, may jurisdiction kami o wala, kung sakali. Tapos the following week, ibababa yung decision patungkol sa confirmation of charges, magpapatuloy ba yung trial o hindi. Kaya technically, yung decision bukas, hindi siya nagbibigay daan na, o sige, mag-trial na tayo. Technically, hindi. Pero yung mangyayari din next week, taken together, ang ibig sabihin yan, kung oo at oo din next week, oo may basis to proceed, by end of the year, at the latest February 2027, magsisimula ang trial ni Duterte. Ayun, mas malinaw na ngayon. Yung sa susunod na linggo na desisyon na confirmation of charges ang mas pinaka-aabangan po natin. Anong date po Yes. ito next week, Attorney? So, iba-iba ng bilang kasi 60 days after Oo. yung confirmation. Ang April 29 ng deadline, kaya parang sabi ng iba magsasubmit yan ng 30. Yung isang bilang naman or isang punto, paano kung nag-submit nga on time o a little bit earlier, hindi pa naman nabubura yung reductions, di ba? Paano kung hindi pa nabubura? So sabi, naku, baka May pa natin makikita yung uploaded public version. So yung next week po, walang hearing. Ano Oo. lang to, upload. Kaya sabi nga namin, ako, kung mag-aabang na naman tayo, madaling araw, sa website ng ICC, i-upload nila yung decision whether to confirm or not to confirm the charges. Oo, yun ang mas pinaka-aabangan natin. Okay. Pero yung binabanggit nyo po na kung sakali man na yes din ang tugon dun sa confirmation of charges, bakit po ganun katagal bago magsisimula yung talagang actual proceeding? Sabi nyo kasi 2027 pa kung sakali eh. Ganun po talaga yung haba sa mga dati na una-una ng kaso sa ICC? Oo, may proseso na ililipat tayo from a pre-trial chamber, kasi pre-trial stage, to a trial chamber. So, maiiba na naman yung huwes. Kakaiba ito sa Pilipinas na isahan lang yung kausap natin, kumbaga. Dito, may proseso, yung parang transmission of the records of the documents. Sa trial chamber, doon sila ang makikinig ng kaso. Kaya, yung pong nang-atake ng mga judges nung
ano to, nung pre-trial chamber. May bago po kayong aatakihin kung sakasakali. Sana lang wag niyo nang pakialaman yung judges kasi baka maiba yung judges natin at ang timpla nila mas stricto sila sa mga kaganapan lalo na sa outsider attacks on the court. So sa trial chamber lilipat tayo. Mag-uusap pa sila sa totoo may mga behind the scenes na magaganap katulad ng pagsischedule ng status hearing. Ang status conference or status hearing ay ano na bang nangyari? Bagong huwes. Ano na ba nangyari? Anong schedule natin? Yung schedule ng trial, pag-uusapan pa ng lahat ng lawyers. Ang usapan diyan kung ano ba, every 2 weeks ba tayo? Every week, isang buong buwan ba tayo? Tapos break ng isang buwan? Tapos next month ulit? So, pagsimula ng trial, ang assumption, tuloy-tuloy yon. Hindi yung, kumbaga, urong-sulong. Kaya medyo matagal. Pasensya na po sa paghihintay pa ng konti. Oo, and malalaman natin yan sa confirmation of charges pa sa susunod na linggo nga. Oo, pero ito po, sinasabi nyo nga kasi, nagsabi naman na sila before na may jurisdiction. Nag-appeal lang yung defense eh. Kaya, kumbaga technically, uulitin lang nila kung yun man ang maging desisyon mamaya na may jurisdiction talaga ang ICC dito sa mga kaso ng dating Pangulong Duterte. Pero, kung sakali, Attorney Cristina, na mag-ibang ihip ng hangin at pumabor dun sa depensa ang maging desisyon mamaya, ano naman po ang immediate consequence nito sa kaso ng dating Pangulong Duterte? Kung sinabi doon na walang jurisdiction, ay kailangan din sana merong malinaw na pag-dispose of the other matters. Number one, kailangan iutos ang termination ng lahat ng proseso, lahat ng kaganapan patungkol sa Pilipinas. Kasi buong Pilipinas eh. So yan yung war on drugs at kaso ni Duterte number one at number two, yung investigation. Kung maalala natin, bukas pa po yung investigation, kaya nakabinbin pa yung, sabi nila, yung kay Bato de la Rosa na warrant or future case kasi yon. At dun sa iba pa na co-perpetrators, mawawala yon. Yung warrant of arrest ni Duterte, kumbaga will be as good as invalidated. At sasabihin doon na palayain na siya. Of course, there has to be a specific statement as regards that na I am ordering the release of Rodrigo Duterte and so forth. Essentially, titigil ang lahat patungkol sa Pilipinas sa ICC. As if, kumbaga may kasabi ngayon, parang dropped like a hot potato, goodbye. Parang kaning inuluwa na mainit pa. Buong buo, wala na, goodbye, ayaw ko na niyan. Oo, so ibig sabihin po, kung pumanig sa depensa yung magiging desisyon mamaya, maging yung kaso sa sinasabi na kay Senator Bato de la Rosa and other perpetrators, mabubura po lahat yon. Wala. As in, Pilipinas, wala na tayong pag-uusapan tungkol dyan. Kaya mabigat yung desisyon ngayon. Kasi nga, kung hindi, di ba, ang laki nung effect. Pero mabigat din naman yung sa next week. Taken together, mga 2 linggo kaming abang na abang dito sa Oo. ICC. Kumbaga, hindi pa talaga tayo nakasisiguro kung ano talaga. Attorney, kung sakali man po na ang maging desisyon ay yes nga at pabor sa depensa, magtutuloy pa rin yung confirmation of charges next week? Eh, sinasabi na nga na walang jurisdiction? Hindi ba automatic Hindi na. dapat wala? Yon, hindi na. Oo, Oo. hindi So, na. wala Yun nga, nang kaya lang, aabangan. kaya lang may, kumbaga, kailangang sabihin ng Oo. chamber yung malinaw. Kapag sinabi niya lang, no jurisdiction, teka lang, parang, anong gagawin namin? Kailangan may to do. So, it's either in the same decision, nandoon yung termination of proceedings in the Philippines, or yung pre-trial chamber, kumbaga, taking cue from the lack of jurisdiction, sila yung mag-i-issue ng decision or order na, ganun pala, wala pala kaming jurisdiction, we will terminate the proceedings, we will dissolve the warrant of arrest, and so forth. So, And kailangan lang po baga ng specific orders. Opo. And who will bring him home? The ICC will turn over, kung sakasakali, the ICC will turn him over to Philippine authorities na nagbigay sa kanila kay Duterte noon, essentially. Or Yung the family. person, the respondent, no?
Oo, the person accused can go home on his own, no? Yan. Baka hindi yung tipong bubuksan yung pintuan tapos malaya ka na, mga Oo. parang drama. Oo. Baka hindi kasi specific sila doon sa parang custody. Okay. So, baka sa bansa ibigay or posibleng, depende sa arrangements, doon sa pamilya o kaya doon sa Okay. abogado. Opo. Na parang malinaw na turnover ko yan sa Opo. inyo. Yun. Kasi yun po yung magiging resulta nun. Ibubungan yan. Kapag walang jurisdiction, kumbaga, moot na yun, no? Yung kaso, Oo. definitely, wala nang basihan para magpatuloy pa yung kaso at palalayain ang dating Pangulo. Yun. Yung pamamaraan na pagpapalayang yan, abangan natin. Wag natin munang, kumbaga, we will cross the wall kapag tayo'y dumating na sa puntong yon. Okay. Salamat na marami, attorney, at lahat tayo nakaantabay nga sa mangyayari mamaya at mangyayari next week. Thank you po. Salamat, nakaantabay sa mangyayari sa tatay at sa anak. Mamaya. Oo. Mamaya po yan. Salamat po na marami. Thank you. Yan po si Attorney Cristina Conti, isa po sa mga tumutulong sa mga sinasabing biktima ng war on drugs sa panahon ni tatay mo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.